Okay, game. Topic natin is simple interest. Ito yung first topic sa engineering economy. Start tayo sa formula. So, ito yung gagamitin nating formula for this topic. I is equal to P-I-N. Define natin mamaya yung mga terms. So, explain ko lang muna. I means the simple interest. Yung P naman is the principal worth or principal value. I is the interest rate, and yung N is the number of periods in year. So, ganun. Ngayon, minsan, tinatanong sa problem, tatanungin ka, what is the future amount? So, ito naman yung magiging symbol natin, F. So, alam mo naman na kapag kinukuha mo yung future amount, that is the summation of the principal amount plus yung pinatong mo na interest. Ngayon, pagka sinubstitute natin yung I sa taas, magiging ganito. P plus expand mo yung I, magiging P-I-N. In return, pwede mong i-factor out yung P. So, equal ito sa P. Nilabas ko yan. Matitira sa unahan is 1 na lang. Then plus I times N. So, ito naman yung formula for future amount. So, pwede kong i-box natin. First formula na need mong matandaan is yung formula for interest. And also ito. So, kahit isang formula lang dito yung maalala mo, for sure, makukuha mo naman na yung mga tinatanong. So, define natin dito sa right side yung mga terms na nasulat. So, lagay natin una, yung I sabi nga natin is the interest, yung tubo, interest. Yung P naman is i-define natin siya as principal worth, parang ganon, principal worth or present worth, parang ganon lang naman. So, mas madaling intindihin yung present kasi. Then, ano pa? Yung F. Define natin yung F. This is the future worth. Syempre. Future worth or future value. Parang ganon. Future worth or future value. Then, CN. This is the number of interest period in year. So, magiging specific tayo in year. So, dapat ang unit nito is year. Tatandaan natin yan. Then, lastly, yung I, this is the interest rate. Interest rate. Ngayon, pagdating sa simple interest, we have these two types. Alam mo na to, di ba? Inaral mo na to nung daycare pa lang eh. So, ito yun. Sulat natin dito, two types of simple interest. Two types of simple interest. Imposibleng makalimutan mo to. Inaral mo nga nung kinder pa lang eh. Two types of simple interest. Dito tayo, baba tayo ng konti. So, number one, first type is yung tinatawag nating ordinary. Uy, ano yun? Off nga muna natin. Ordinary simple interest. Baka may makita ka eh. Ordinary simple interest. Sige. Ordinary simple interest. Define natin ng mabilisan. So, basic definition natin dito. Considers, or pasensya na sa sa grammar. Consider each month has only or has 30 days each. So, parang iniisip mo, bawat isang buwan,
30 days yung bawat isa. So, pare-pareho. Therefore, sobrang lakas mo mag-multiply. So, therefore, 360 days in 1 year. Diba? So, i-multiply mo lang yung 30 sa 12 months. So, 30 times 12 is 360. Second type. So, ito naman yung medyo humahaba na yung solution. Pero, madali pa rin kasi lalo pat ikaw yung magsosolve. Ito yung tinatawag nating exact simple interest. Exact simple interest. I-define na rin natin ito. Basic definition niya is it considers the actual days of each month. So, consider the actual days of each month. So, big sabihin, babantayan mo yung month kung ito ba ay mayroong 30 days, 31 days, kung February, ito ba ay 28 or 29 days. So, dahil doon, kailangan, alam mo na rin kung ano yung total number of days in 1 year. So, sasabihin natin, we have 365 days. We have 365 days in a year. In a year for non-leap year. Or non-leap year. And 366 days for leap year. So 366 days in year for leap year. Ayan, pag-usapan natin sa example problem paano mag-compute ng mga ganon. Pero this time, syempre dapat aware na tayo. So paano nga natin masasabing non-leap year? So lagay natin dito. Baba tayo konti. So, lagyan ko na lang ng note. Additional na lang. Masasabi nating leap year. So, leap year yan kapag divisible by 4 yung year. So, the year is divisible by 4. You know. Pag sinabi mong divisible, so whole number dapat yung magiging sagot pag dinivide mo ng 4. Pero, merong limitation yan. Kasi, lalagay natin dito, but, lagay ko dito, but, if century year, when we say century year, yun yung mga taon na ending in 2 zeros. Like, example, 2000. 1900s, mga ganon. So, if century year, it should be divisible by 400. Divisible by 400. So, pagka hindi century year, ang pang-divide mo dapat is 4. Pero pagka century year na, ang pang-divide mo dapat is 400. So, madali lang naman, di ba? Parang kung nagdagdag ka sa taon ng 2 zero, dapat sa pang-divide mo, magdadagdag ka rin ng 2 zero sa 4. So, kaya 400 yan. So, malinaw. That is the way para makita natin kung leap year ba siya or non-leap year. Yun lang siguro. So, yun naman na. Na-define na natin bawat principles na need ma-cover. Start tayo sa example problem. So, bale, yung pinaka-basic na lang munang problem. Sulat ko dito. So, sample 1. Example tayo. Sample 1. So, this is the question. Sabi dyan. Sabi dito. Sulat ko. If 100 pesos, if 1,000 pesos pala, accumulates to 1,500 pesos when invested at a simple interest
For 3 years. For 3 years. Question. What is the rate? What is the rate of interest? So, ang tinatanong sa'yo ay yung I. Di ba sobrang dali? So, ulitin natin. If 1,000 pesos accumulates to 1,500 pesos when invested at a simple interest for 3 years, what is the rate of interest? So, gawa tayo ng solution. Best way is lista mo yung given. So, lista natin yung given. For the given, unahin na natin syempre yung principal worth that is equal to the 1,000 pesos. F naman, yung future worth is 1,500 pesos. Ngayon, yung N, binanggit sa'yo na 3 years. So, automatic, yung N mo is 3. Kasi nga, dapat ang unit ng N ay year. Kasi minsan may mga binabanggit na period na, halimbawa, 30 days lamang. So, kailangan ma-convert mo yun into year. So, this time, naka-year na ito, automatic yan yung ipapasok natin sa N in the formula. So, anong gagamitin nating formula? Hindi mo pwedeng gamitin yung I kasi yung I, wala kang mapapala. Kasi wala namang interest eh. Ang binigay sa'yo ay P and F. Meaning to say, kung given yung F, edi gamitan mo ng na-derive nating formula for future amount which is equal to F equals P times the quantity 1 plus I N. So, bali, direct substitute na lang tayo. Sulat mo dito sa F, yung 105. Sa P naman is 1,000. Then, open parenthesis, 1 plus. Yung I, magiging variable yan sa calculator mo times the N, 3. So, pwede mo siyang i-simplify, then manipulate kasi sobrang lakas mo mag-algebra. Or, yung paborito ko, i-shift solve ko na lang yan. Shift solve. So, lalabas sa I, naka-decimal yan, 0.166, round off na natin, 0.1667. That is in decimal form. Kung gusto mong in percentage, multiply ka lang ng 100, so magiging 16.67%. Ito na yung final answer natin para sa basic problem na ito.